So hi guys, welcome back again to my channel. It's me, Jonel Sunga, of course. So for today's vlog, so another informative vlog na naman ang aking i-share sa inyo. And this time, it's all about SPayLater and S-Loan, guys. So to give you an idea, brief lang naman, no? Brief idea lang, no? SPayLater kasi guys, ito yung features ng Shopee wherein pwede kayo makapag-shop, bumili ng isang item, ng ilang item sa Shopee at pwede nyo siyang bayaran on a monthly basis. Pwedeng 1 month, 3 months, 6 months, and up to 1 year. And sa S-Loan naman guys, ito naman is yung pwede kayo makapag-loan and ma-convert into cash yung loan ng Shopee na meron kayo and i-withdraw sa inyong mga bank account. So yun guys, may problema tayo kasi hindi ko na nagagamit yung aking S-Loan and SPayLater dahil na-freeze yung account ko. Paano nga ba maiwasan yung pagka-freeze ng inyong account sa Shopee, yung SPayLater at yung S-Loan? So ayan guys, kasi guys, SPayLater ko kasi guys, meron siyang credit limit na 14,000 pesos. At yung S-Loan ko naman is 15,000 pesos. Kung nakikita nyo, no, my account daw is restricted. Hindi na ako makapag-loan sa S-Loan at hindi na ako makakapag-shopping sa SPayLater. Paano nangyari yon? Nung time na pandemic kasi, syempre lahat tayo nangangailangan ng pera. Ginamit ko yung S-Loan ko and yung SPayLater ko. Yun yung kumbaga nagsalba sa akin. Isa sa mga nagsalba sa akin noong panahon ng pandemic. Kasi yung S-Loan ko and yung SPayLater ko, ginagamit ko siya lagi sa shopping. And nataon kasi, nagka-patong-patong na lahat ng mga bills ko, lahat ng mga payment ko, credit card, GCash, mga loans, GGives, GCredit. So, hindi ko siya agad nabayaran yung due date ng aking SPayLater at S-Loan. So, ang nangyari guys, kumbaga nagka-penalty siya. Kada day kasi, kada araw guys, may charge yan, may penalty yan per day. So, if hindi nyo, halimbawa, due date niya is 15, so pag 16, hindi nyo pa siya nabayaran, meron siyang charge na depende sa niloan nyo or ginamit nyo sa inyong PayLater. Ngayon, ang nangyari kasi sa akin, dumadaan yung araw, hindi ko pa siya nababayaran. And ginagawa kasi ng Shopee guys, tumatawag sila sa kanilang client kapag delayed na yung payment. Nagsisimula yun during the first day, halimbawa 15. Tapos 16, hindi nyo pa siya nabayaran. So tatawag sila ng 16 at magtatanong sila kung bakit hindi nyo pa nababayaran. Lagi silang tumatawag sa akin. Almost every day and every hour, tumatawag yung Shopee customer service. So ang ginawa ko kasi guys, sinagot ko yung first na tawag nila, na nag-explain ako kung bakit hindi ko pa siya binabayaran at kung kailan ko siya babayaran. So ang nangyari, ang expect ko is na intindihan na ng customer service ng Shopee yung pinag-usapan namin. So okay na, settled na yung payment ko. Magbabayad ako within that day and pati yung SPay and S-Loan ko, babayaran ko sa napag-usapan namin. So ang nangyari guys, ang ginagawa pala ng Shopee is every day tumatawag sila. So every hour. Kumbaga sa isang araw, second day, bawa isang araw tumawag sila, nag-explain ka na, and the next day, tatawag ulit yung ibang customer service representative nila at mag-explain na naman. Back to zero na naman ulit. Kumbaga yung kinausap mo kahapon, babaliwala kasi parang kumausap ka sa hangin. Parang hindi nila ire-record yun. Hindi nila iintindihin yun. Ang importante kasi sa kanila is makausap ka nila every day, explain mo kung bakit hindi ka makakapagbayad at kung kailan mo babayaran. So ang nangyari guys, since ganon yung laging ang ginagawa ng Shopee, hindi ko na sinasagot yung tawag nila. Sinagot ko nung siguro mga first 3 days, sumagot ako ng tawag kasi paulit-ulit na lang eh. Kasi yung iba almost computerized na lang. Pero yung iba naman, tao yung kakausapin and paulit-ulit na lang na explanation. So almost every day ganon. So ang ginawa ko, yung mga exceeding days, hindi ko na, kumbaga hindi na ako kumausap sa kanilang customer service. Kumbaga nagre-ring lang siya, hindi ko pinapansin. So almost sa isang araw siguro, sila, almost mahigit 100 tawag kapag hindi mo sinasagot. Pero kapag sinagot mo naman, siguro 2 to 3 person lang yung kakausap sa'yo. Siguro pag umaga, tanghali, at gabi, doon ka lang kakausapin. Pero kapag hindi mo sinasagot yung tawag nila, almost
siguro every hour tumatawag sila. Hindi lang every hour, every minutes eh. Yung 30 minutes, 10 minutes, may tawag yung Shopee, tawag sila ng tawag eh. After nung tawag, tumigil na sila na alam nila hindi ko sinasagot, siguro ilang araw din yon. Ang ginawa nila, ginawa ng Shopee is nag-message sa akin sa Shopee account ko at sa number ko, naka-freeze na daw yung account ko. And hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya magamit. Although paid na lahat ng mga utang ko sa Shopee loan at sa SPay Later. Paid na siya guys, pero restricted pa rin. Buti na lang talaga nakilala ko yung TikTok Pay Later kasi doon na ako nag-switch. So, kumbaga, iliwan ko na yung Shopee account ko. Although, wala na akong problema dito eh. Lahat settled na. So, mag-aantay na lang ako ng ilang araw para matigil na. Or kumbaga, mawala na yung pagka-freeze ng aking SPay Later at S-Loan at para magamit ko na rin siya. So guys, yan na lang muna ang video ko for today. If nagustuhan nyo yung vlog ko, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.